Mapagpalang araw, kaibigan. Ito na naman po tayo muli. Dito tayo sa Barangay 97, Zone 8, District 1, Tondo, Manila. Ito po yung dating chairman dito. Ayan, oh. Bembor Rocco siya. Bagong tabas. Siya po si Guillermo Saldana. Dati po siyang chairman dito. Nagkaroon po siya ng, sabihin na natin, nagkasakit po siya. Nagkaroon siya ng stroke. Kung tawagin, stroke. Kaya sabi ng Comelec, mag-retiro ka na. Tama lang naman, may karamdaman ka na eh. Kaya nag-retiro na. Kung hindi pa nagkasakit, hindi siya magre-retiro. Siyempre, gusto siya ng taong bayan kasi nanungkulan siya ng 20 years dito sa barangay. Okay, nagwakas sa pagiging chairman. Yun ang kanyang legacy. At ang legacy niya, walang issue sa korupsyon. Pero hindi yun ang issue natin. Ang issue natin yung nasa Biblia. Tayo ay mag-aaral ng biblical teaching. Kaya ko po sinasabing biblical teaching, gumagamit tayo ng Biblia. Tandaan nyo, gumagamit tayo ng Biblia. Para saan? Para patas ang ating pag-aaral. Walang lamangan, walang pinapanigang reliyon. Wala po tayong reliyon na pinapanigan. Ang ating pinapaksa ay purely yun nakasulat sa kasulatan. Pero bago tayo papalaw, tayo muna ay panandaliang iingi ng tulong sa Panginoon Diyos. Panginoon Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Sapagkat ang iyong salita ay napakahalaga. Kung meron man mahalaga sa mga buhay namin, hindi namin may tutumbas sa iyong salita. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito sa Biblia, bakit tayo nandito ngayon? Ito ang tanong dito. Ba't tayo nandito ngayon? Ito po. Ang sabi ni San Pedro. San Pedro. Ang sabi rito, unang Pedro 1:24. Ayon sa kasulatan. Ayon sa kasulatan. Sabi ni Pedro. Walang aral si Pedro. Ayon sa kasulatan. Nagbabasa rin si Pedro ng kasulatan sa kanyang panahon. Ang lahat ng tao ay gaya ng damo, gaya ng bulaklak. Nito ang lahat niyang kariktan. Ang damo'y natutuyo at nalalanta at ang bulaklak. 25. Ngunit ang salita ng Panginoon ay namamalagi kailanman. At ito ang mabuting balitang ipinangangaral sa inyo. So, ipinangangaral po pala. Kaya tayo nandito ngayon upang ipangaral. Ayon sa kasulatan. Ayan na. Pareho kami ni Pedro. Ayon sa kasulatan. Ayon sa kasulatan. Yung binasa ni Pedro, siya rin aking binabasa. New Testament lang ito, pero ito nasa Old Testament yung binasa ni Pedro. Ibig sabihin, hindi gumagamit na sariling talino si Pedro. Unang-una, hindi naman talaga nag-aaral si Pedro. Si Pedro ay isang mangingisda. Yun ang alam niya, mangingisda siya. So, nung ginamit siya ng Panginoon Diyos, nagbabasa siya ng kasulatan.
So, ang binanggit niya rito, yung sa Old Testament, na ang tao po ay gaya ng isang damo. Ano ang damo? Ang lahat ng tao ay gaya ng damo. Lahat daw ng tao. Gaya ng bulaklak nito, ang kariktan, niyang kariktan. Gaya ng bulaklak nito, ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay natutuyo, nalalanta ang bulaklak. So, anong ibig sabihin ni Pedro? Ang tao po mamamatay. Ano man ang iyong inabot, kaibigan, sabihin mo ng isa kang degree holder, professional, sabihin mo nang nasa iyo na lahat ang katangian na yan. Ano ang damo? Namamatay. Ibig sabihin, nalalanta, ganun din po ang tao, mamamatay. Kasi nalitulad niya sa damo eh. Ano sabi? Nalalanta. Ang alin? Yung damo. Pati yung mga bulaklak, yung kariktan. Lahat yan, mawawala. Ganon din po ang tao. Kaya kahit anong naitabi mo rito, kaibigan, nagkamal ka man ng maraming pera. Oy, mga politiko. Alang halata, halatang halata. Yan. Hindi nyo madadala yan. Iiwanan nyo lang dito sa mundo. Pagawawain lang yan ng inyong mga baka may number 1 kayo dyan, number 2. May mga anak kayo, siyempre. Naalala nyo po ba siya, no? Si Don Ramon Revilla. Di ba nag-away-away? Yung anak, yung mga anak niya sa kabila. Di ba pinatay yung isang kapatid? Yan ang pera. Kahit gaano kalaki ang nahipon mo, nailagay mo sa bangko, umukay ka, doon mo nilagay. Lahat yan, mahihiwan lang at masusunog. Walang matitira po. Walang matitira. Lahat susunugin ng Diyos ang mundong ito. Oh. Ngunit, ang salita ng Panginoon ay mamamalagi kailanman. At ito ang mabuting balitang ipinangangaral sa inyo. Ang pinangangaral po, mabuting balita o salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos na yan, kapag pinaniwalaan mo, ano ang benepisyo? Yan. Anong benepisyo? Punta naman natin ang Panginoong Jesucristo. Siya ang ating ayang magsalita sa gitna natin. Kung anong benepisyo ng salita ng Diyos. O mabuting balita. Dito sa 1 chapter 10, 12, 49. Sapagkat hindi ako nagsasalita ng ganang sarili ko lamang, kundi ang Ama na nagsugo sa akin ang siyang nagutos. Kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. 50. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya't ang pinasasabi ng Ama ang siya kong sinasabi. Ano ang benepisyo? Kapag yung mabuting balitang ipinangaral sa inyo, tinanggap nyo, buhay na walang hanggan. Napakagandang pangako. Sinong nangako ng buhay na walang hanggan? Ito, sabi ni Jesus. Saan galing ang salita ni Jesus? Galing sa kanyang Ama na nagsugo sa kanya. Kaya kung naniwala ka kay Jesus, yung kanyang ipinahayag, yung kanyang sinalita, lahat yun galing sa Diyos mismo. At dahil galing sa Diyos yun, may kalagip na pangako. Anong pangako? Buhay na walang hanggan.
mabubuhay kang walang hanggang kaibigan sa piling ng Diyos. Kapag pinaniwalaan po natin ang salita ng Diyos, nadala ni Jesus Christ, nadala ni San Pedro. Ang mga apostol po, ang aral nila hindi galing sa kanila. Ano sabi ni Pedro? Ayon sa kasulatan. Kita nyo? Tandaan nyo po yan. Ang ano sinasabi ko? Ayon sa kasulatan. Yung iba naman kasi, gumawa sila ng kasulatan, yung gusto nila, yun ang isinulat. Kaya pag binabasa nila sa harap ng tao, anong dapat tawag doon? Ayon sa aking kasulatan. Malabo. Bakit po sinabing malabo? Binago niyo ang Biblia. Tsaka mga apostol ng araw, hindi mo nag-aaral yan. Gumawa kayo ng sariling interpretasyon ninyo. Anong in-interpret ninyo? Si Jesus, maliit na Diyos. Oh. Hindi ba yan ang ginawa nyo sa Biblia ninyo? Basahin nyo yung Biblia ninyo. Nandun. Maliit na Diyos. Ibig sabihin, may malaking Diyos. Di ba gano'n? Kaibigan. Gumawa kayo ng Biblia nyo. Lalabas, tama pala yung ibang reliyon. Merong Nazareno, yung malaki. At merong Santo Niño, yung maliit. Di barkada nyo na sila. Hindi mo kasi dapat tayo sinasambay mga santo. Alam nyo po yan. Yan mismo Biblia nila eh. Pag ginamit mo, doon mauuri mo na. Gawa naman tao. Ito sinasabi ni Pedro, ayon sa kasulatan, hindi siya gumawa ng kasulatan. Kaya kayo, nagpagawa pa kayo eh. Nagpa-imprinta. Ang dami nyo na-imprinta. Pasalin-salin kayo ng Biblia. Si Jesus bumabasa rin eh. Ng kasulatan. Hindi rin siya nagpagawa ng kasulatan. Kayo nagpapagawa kayo eh. Yan ang mahirap po sa inyo. Medyo ingat-ingat lang po kayo, ano? Lalo na kayong mga, yung hawak niyong Biblia, made in Japan pa, nakalagay. Alam niyo na siguro ang ibig ko sabihin. Ha? Tignan natin dito. Sa Lucas chapter 4. Ito si Jesus Christ. 16. Umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakan. Gaya ng kanyang kinagawihan, pumapasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa. Bumasa. 17. At ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Ayon sa kasulatan ni Propeta Isaias. Nagbabasa ng kasulatan si Jesus? Opo. Si Pedro nagbabasa? Opo. Ako nagbabasa? Aba, siyempre naman. Pero kung nagpagawa kayo ng Biblia nyo, kaya nga ginagamit nyo yung Biblia ninyo sa inyong lamang kongregasyon. Hindi nyo pwedeng gamitin sa labas yan. May problema yan. May problema. Halimbawa, gamitin mo sa akin yung Biblia mo na ginagamit mo sa kongregasyon nyo. May problema yan. Meron ako nun eh.
binabasa ko. Ang daming problema. Pero kung neutral kayo, lahat ng Biblia ginagamit na lang ninyo, hindi kayo nagpagawa, hindi na nagkakaintindihan. Hindi eh. Sa misyong pinagawa ninyong Biblia, may problema talaga. Meron akong dyan. Sabi ko, i-post mo nga yung talatang ito. Aba, ayaw ilagay eh. Eh, yung kasama niya, pinost niya. Sabi ko, salamat kaibigan, pinost mo. Doon pa lang nadali na. Kaya nga nasukol siya eh. Tapos ang sabi, marami pa. Sabi ko, isa lang ang pinapopost ko, dami mo namang kwento. Kung saan ka na pumupunta. Hindi niya sukat akalain. Meron pala nakasulat na gano'n sa kanilang Biblia. Sarili ng Biblia, binitag sila. Kaya ako, wala, hindi ako nagpapagawa. Bumabasa lang ako. At nagbabahagi. Gaya ngayon. Anong sabi? Ito. 17. At ibinigay sa kanyang aklat ni Propeta Isaias, binuksan niya ang aklat na dakong kinasusulatan ng ganito. O, kinasusulatan. Eh di kasulatan. 18. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat tinirang niya ako upang ipangaral sa mga duka ang mabuting balita. Ano mabuting balita? Sabi ni Pedro. Ano? Ang mabuting balita. Ano? Salita ng Panginoon na ipinangangaral sa inyo. Walang labis, walang kulang. At sa mga bulag na sila makakita, upang bigyang kalwalatian, ay bigyang kaluwagan ang mga sinisil. 19. At ipapahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. 20. Nilulun niya ang kasulatan. At matapos si Sauli sa tagapaglingkod, siya'y nahupo. Nilulun. Kasi no, nilulun lang talaga ang kasulatan. Pero ngayon hindi nakakompile na sila. Kasi technology na yan. Kino-compile na po nila. Pero sa panahon nila, nilulun, nilalagay sa jar. Alam nyo bakit sa jar? Yung jar kasi malamig yun eh. Tapos ilalagay sa kuweba. Para yung freshness ng papel. Iba po ang yari ng papel sa panahon nila. No? Maraming papel po sila noon. O isa, papyrus. Okay? Kaya, sinasabi ko, mismo ang Panginoong Yesus po bumabasa ng kasulatan. Hindi siya nagpapagawa ng kasulatan. Si Pedro bumabasa rin ng kasulatan. Hindi siya nagpagawa ng kasulatan. Ako rin po, bumabasa ako ng kasulatan. Hindi po ako nagpapagawa ng kasulatan. Kung ano po yung nakasulat, binasa ko. Kung ano yung nakasulat, sinabi ni Jesus. Kung ano nakasulat, binasa ni Pedro. Pagka ganyan po, hindi ka talaga maguguluhan. Hindi ka malilito, hindi ka maliligaw ng dyablo. Pero kapag nagpagawa ka na sarili mong Biblia, delikado ka, kaibigan. Kasi lahat binabago mo ayon sa gusto mo. Hindi ba totoo yan? Dahil hindi nyo na po gusto yung mga sulat ng mga dating Biblia, nagpagawa kayo ng Biblia. Pasalin-salin kayo ng Biblia. Nakailan na ba kayo nagpapagawa ng Biblia? Hindi ko na mabilang eh. Kayo, kung alam niyo, i-post niyo kung nakailang beses na kayo nagpalimbag. Nagbago ng Biblia. Di ba ba? Kaya yung mabuting balita o yung salita ng Panginoon, siya pong ipinangangaral. Siya rin naman natin ginagawa, ipinangangaral. Ano ang bunga? Buhay na walang hanggan. Saan? Sa piling ng Diyos, sa
Langit. Pag pinaniwalahan nyo po, garantisado po yun. Walang labis, walang kulang. Sigurado, papunta ka langit, kaibigan. Pero kung hindi mo, narinig mo nga, nabasa mo na, ayaw mo pa rin. Sayang, ang buhay na binigay ng Diyos sa iyo, masasayang lang. Eh bakit? Hindi mo ginamit para sa Kanya. Panguli. Unang Korinto 6, 19-20. Anong sabi? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Hindi mo ginamit ang katawan mo para maparangalan ng Diyos. Yan saan ka pupunta? Di natural sa impyerno. Sayang ang buhay, kaibigan. Imbis na palangit ka na sana, dahil sa katigasan ng ulo mo, kayabangan mo. Paniwala mo. Kailangan dito po tayo lahat. Kaya sabi ko nga, kung lahat tayo sa Biblia lang talaga, hindi naman tayo pagtatalo eh. Eh bakit may pagtatalo? Kaya kasi nilalagay nila yung aral nila. Basahin ang Biblia pagkatapos i-deliver yung aral nila. Yung doktrina nila. Eh di mali na. Si Jesus hindi po. Ang doktrina ni Jesus, binabasa niya rin po sa Biblia. Salamat sa iyo, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo at pagtutuwid na kami po ay paunawahan mo ng iyong salita. Salamat po, Panginoon Diyos. Pagpalain mo po ang video ito, yung mga nakikinig, nanonood, o sakaling hindi pa ayon sa iyo ang kanilang pananampalataya, baguhin mo po sila. Sapagkat ikaw lang, Panginoon, ang may kapangyarihan magpabago. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito po ang inyong kaibigan, Brother Manny Bautista, kasama po si Chairman Guillermo Saldana, former barangay chairman dito sa 97 Sonny District 1, Tondo, Manila. Hindi po ano? Matuwira ko Like and share. kahit nagkaganito, wala Share and akong share. inuman masama. God bless us all.